Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Hanker TV Dish8, Romar Garcetos, Nocos, at Romeo Jr. Dumagaw, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 4511. Nanginginig si Simon sa galit. Ito ang unang beses niyang nakaranas ng ganitong kahihiyan mula nang dumating siya sa Golden Sands. Kinagat niya ang kanyang ngipin, hawak pa rin ang kanyang telepono. Hindi ko sinira ang rebulto, bakit ako magbabayad? Bakit ako ang mananagot? Tama iyon. Anong karapatan mong isisi sa ama ko nang wala pang ulat mula sa mga pulis ani Gabriel? Bukod pa rito, nasaan ang ebidensya na nagkakahalaga talaga ng $1.5 milyon ang rebulto? Baka peke lang yan. Sa sobrang galit ni Simon, nagsimula siyang tumalon sa galit. Tama iyon, peke lang ang rebulto. Pinulot ni Harvey ang mga piraso sa sahig. Totoo ang rebulto. Walang duda tungkol dyan. Natigilan ang lahat. Tiningnan nila si Harvey, nagtatanong. Malinaw na kampi siya kay Simon, ngunit pinagtatanggol niya si Esther. Ano bang nangyayari dito? Pinagtataksilan ba siya ng tao niya? Tinitigan ni Esther si Harvey at ngumiti. Nagmumura sa galit si Simon. Ano bang sinasabi mo, gago? Tumigil ka sa pagsasalita ng wala sa lugar, Harvey. Papatayin ka ng ina ko kapag nagpatuloy ka sa ginagawa mo. Sigaw ni Gabriel, itinuturo si Harvey. Ang rebulto ay purong porselana. Gawa lang ito noong sinaunang panahon. Ipinapakita rin ng estilo nito iyon. Tingnan mo ang mga pattern ng molde at ang kahoy na isda dito. May mga replika ng parehong estilo sa ibang panahon ngunit hindi karamihan ang nakakapansin ng mga maliliit na detalye. Base sa kalidad ng porselana, masasabi nating tama ang aking conclusion. Ang $1.5 milyon para dito ay hindi mahal. Sa katunayan, ito ay isang makatuwirang presyo. Kalmado lang na sinabi ni Harvey ang kanyang paliwanag. Ngumiti si Esther. Tama iyon, sabi niya. Ang galing mo. Tama lahat ang sinabi mo tungkol sa rebulto. Binili namin ang rebulto sa ibang bansa sa halagang $730,000. Siyempre kasama na dyan ang handling fees at travel expenses. Hindi magbabago ang presyo kahit padalhin natin ito sa korte. Hindi kailanman niloloko ng Empire Hall ang mga kliyente nito. Kaya Mr. Zimmer, dahil pinatunayan na ng mahal mong manugang ang pagiging totoo ng rebulto, dapat mo nang ibigay ang pera. Isa ka namang kilalang tao sa mataas na lipunan ng lungsod. Paano ka mabubuhay sa hinaharap kung hindi mo kayang bayaran ang mga nasira mo? Ngumiti ng mapanukso si Esther matapos niyang sabihin iyon. Gustong-gusto niyang linlangin ang mga walang muwang at mga dayuhan na nagkukunwaring alam ang lahat. Iniisip nila nakasali sila sa grupo, pero sa huli, sila ang mga karneng itutumba. Anak ng tinapa, gusto ni Simon na durugan si Harvey. Ikaw ay traidor na gago. Sumisigaw siya. Paano mo nagawa ito sa akin? Nadismaya ako sa iyo. Bulag ako nung sinuportahan kita dati. Halos mabaliw na si Simon, sa kanyang tingin, hindi lang binastos siya ni Harvey ngunit gusto siyang patayin ni Harvey. Kailangan ko bang magbayad ng ganito kalaki? Papatayin siya ni Lillian dahil dito. Ang gago na ito. Huwag kang mag-alala, itay. Ako na ang magbabayad ng danyos. Hinawakan ni Harvey ang kahoy na isda, pagkatapos ay iniabot ang kanyang black card kay Esther. $1.5 milyon. Bigyan mo ako ng resibo. Biglang dumilim ang mukha ni Simon. Saan mo nakuha ang pera? Nagnakaw ka ba mula kay Mandy? Agad na nainggit si Gabriel nang marinig iyon. Tama, nagnakaw ka siguro ng pera, sigaw niya. Binabalaan kita, Harvey. Isusumbong kita kung ginastos mo ang pera ni Mandy ng ganito. Gusto ko magdusa ka. Matalim na tumingin si Simon, na para bang tinatapakan niya ang isang talunan. Sa tingin mo ba may ganong kalaking pera si Mandy ngayon? Tanong ni Harvey. Natigilan sina Gabriel at Simon, pagkatapos ay bumalik sa kanilang ulirat. Ang lahat ng pera ni Mandy ay halos nagamit na para sa Zimmer Enterprise sa puntong ito. Kung may pera man si Mandy para kay Harvey, hindi sana magkakaproblema ang Zimmer Enterprise at ang ika-9 na sangay. Pinautang sa akin ni Azrael ang pera.
Casual na isinisi ni Harvey ang pera sa iba. Pagkatapos, tinitigan niya si Esther. Pwede bang bilasan mo na? Nauubusan ako ng oras. Patuloy na nagbabago ang ekspresyon ni Simon. Sa wakas, sumigaw siya. Tandaan mo ito, Harvey. Hiwalay ka na kay Mandy. Wala kaming kinalaman sa utang mo. Ang basura na binili mo ay problema mo na. Kahit ano pa ang mangyari, ikaw ang mananagot. Siyempre, pinaplano ni Simon na putulin ang ugnayan kay Harvey dahil si Harvey na ang kumuha ng lahat ng sisi. Tumango si Harvey. Ayos lang. Walang kinalaman ito sa inyo. Bahagyang ngumiti si Esther. Kumaway siya at may nagdala ng credit card machine. Maayos niyang isinwipe ang card. Matapos matiyak na nabayaran na ang utang, binigyan niya ng resibo si Harvey. Kasabay nito, may naglagay ng mga sirang piraso sa isang magandang kahon. Isang tunay na propesyonal. Anong walang silbing basura? Sigaw ni Simon kay Harvey. Kaya naman walang pakialam si Lillian sa iyo. Kinuha ni Harvey ang kahon nang hindi iniintindi ang mga insulto ni Simon. Para bang ngayon lang namulat ang mata ni Simon. Paano may ganitong klaseng basura sa mundo? Inilabas niya ang lahat ng pera dahil lang sa takot siya. Anong kahihiyan? Nakalimutan ni Simon na una nang kumampi sa kanya si Harvey. Kung hindi ginawa ni Harvey iyon, magbabayad sana si Simon kahit pa dumating sina Mandy at ang buong pamilya Jean. Pag-aari ng pamilyang John ang Empire Hall, pagkatapos ng lahat. Nagulat si Gabriel na kayang ilabas ni Harvey ang ganong kalaking pera. Gayunpaman, ngumisi siya. Sino ang nakakaalam kung anong swerte ang nakuha niya para ipahiram ni Azrael ang ganong kalaking pera sa kanya? At ginamit niya lahat ng pera para dito. Wala na akong inaasahan sa isang tulad niyang basura. Para silang nanunood ng isang payaso na ginagawang katatawanan ang sarili. Karaniwan, dapat nang makipagtawaran. Kung lumala ang sitwasyon, malamang na makialam ang mga pulis. Doon lang sana magbabayad si Harvey ng buong presyo. Maganda sana ang makakuha ng diskwento. Iniisip ng lahat na isang tanga si Harvey sa pagbibigay ng ganong kalaking pera. Narito na ang resibo. Nakuha ko na ang pera kaya pwede ka nang umalis. Ibinato ni Esther ang isang mapanuksong tingin kay Simon. Magdala ka ng pera sa susunod na pumunta ka dito. Dahil lahat ng paninda dito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Hindi namin pwedeng hayaan na masira mo nang hindi ka nagbabayad. Nakakahiya ka, sigaw ni Simon. Mula ngayon, huwag na huwag kang papasok sa harapan ng bahay ng pamilya mula ngayon. Kung gagawin mo, palalayasin kita na parang asong ligaw. Sa harap ng mapanghamak na mga tingin ng mga tao, nag-aapoy sa galit si Simon. Hindi siya maglalakas loob na magalit kay Esther, kaya napilitan siyang ibuhos ang lahat ng galit kay Harvey. Huwag mo nang pansinin ang taong ito, Itay, sabi ni Gabriel. Dahil napakayaman niya para gumawa ng sarili niyang desisyon, hayaan na natin siyang managot. Tara na, hindi dapat tayo malapit sa tanga na ito. Iisipin ng mga tao na kasama talaga tayo sa kanya. Matinding galit ang nararamdaman ni Gabriel kay Harvey. Dahil kay Harvey, muntik na silang mamatay na mag-asawa kahapon. Sinipat ni Esther si Harvey. Matapos kumpirmahin na wala talagang kakayahan si Harvey, ngumisi siya ng malamig. Hindi kami nagpapasaya ng tao dito. Kung magiging payaso ka lang, lumabas ka na lang. Kalmado lang nang ngumiti si Harvey bago inilapag ang mga piraso sa sahig. Pagkatapos, dahan-dahan niyang pinisil ang kahoy na isda. Crack! May batong kasing laki ng hinlalaki na nakita sa loob. Automatikong tumingin ang mga tao. Walang espesyal sa bato, hindi rin kamangha-mangha ang kalidad nito. Mabilis na tiningnan ni Simon ang bato, pagkatapos ay nangutya ng may panghahamak. Bato lang ito, tumawa ng malakas si Esther. Nagtataka ako kung gagawa ka ng paraan para lumaban. Ito lang ba, sabihin ko sa iyo, nang dumating ang rebulto, sinuri na namin ito gamit ang infrared vision. Alam na namin ang lahat ng nasa loob. Isang ordinaryong bato lang ito na pampuno sa kahoy na isda. Kung hiyas ito, baka makakuha ka ng ilang daang libong dolyar. Walang papansin kung ihagis mo ang batong ito sa kalsada. Gusto mo bang kalabanan ako gamit yan? Mangarap ka na lang.
Tumawa ang ilang magagandang manggagawa habang tinatakpan ang kanilang mga bibig. Tinitingnan si Harvey na para bang isa siyang hangal. Akala ni Gabriel na magtatagumpay si Harvey, ngunit hindi niya akalain na ganito kahina ang gagawin nito. Napansin ni Simon ang mga mapanukso na mga tingin sa paligid, at nangutya. Natalo ka sa pera hindi ba? Mayabang na gago. Ikaw ang magbabayad ng utang mo. Kapag pinatulong mo ang anak ko dito, babaliin ko ang mga binti mo. Bantayan mong mabuti ito para sa akin, Gabriel. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng basurang ito. Kinuskos ni Gabriel ang kanyang mga kamay sa pananabik. Luluhod siya ng mabilis para lang magdusa si Harvey, lalo na sa sitwasyong ito. Pinagmasdan ni Harvey ang bato sa kanyang kamay, hindi pinapansin ang lahat. Gamit ang kanyang geomancy, napansin niyang bahagyang kumikislap ang bato. May kung anong nakatikip sa labas ng bato, na nagpapakita na may nakatagong kayamanan sa loob. Ngumiti si Harvey kay Esther, pagkatapos ay nagtanong, "Can you lend me some tools?" Natigilan si Esther, pagkatapos ay nangutya, kahit may maliit na hiya sa loob. Baliw na para ito maging $150,000. Talaga bang iniisip mong may baliw na kayamanan sa loob? Gusto mong kumita sa merkado ng geomancy? Baliw ka ba? Kahit na sinasabi lahat iyon, kumaway si Esther at pinabigyan si Harvey ng mga kagamitan. Gusto niyang lalong hiyain si Harvey. Ganun ba? Marami ka ng karanasan. Sa kabila niyan, walang kasiguraduhan sa mundong ito. Miss John, maraming bagay na lampas sa iyong pagkaunawa. Sa harap ng lahat ng mga mata, kinuha ni Harvey ang ilang mga kagamitan at dahan-daang tinapyas ang buhangin sa bato. Di nagtagal, isang kalahating transparent na hiyas ang nakita. Isang matandang lalaki na nakasuot ng robe ang natigilan, pagkatapos ay mabilis na lumabas mula sa mga nanunood. Punong-puno ng pagkagulat ang kanyang mukha, at mabilis niyang tinanggal ang kanyang sunglasses. Auguste, iyon ang Auguste. Hindi ko akalain na isang mahalagang hiyas mula sa sinaunang panahon ang nakatago sa ganitong bagay. Diyos ko, may mga alamat na nagsasabing isang piraso ng Auguste mula kay Caesar Augustus ay lumitaw sa ating lupain. Matapos ang ilang mga digmaan, nawala ito sa paglipas ng panahon. Naitago ito sa isang rebulto pagkatapos nyun, upang maiwasang makuha ng mga tao na may masasamang balak. Palagi kong inisip na ito'y isang alamat lamang. At ngayon, lumitaw ito mismo sa harapan ko. Ito ang pinakamalaking archaeological na tuklas sa ngayon. Mababaliwala ang lahat kapag kumalat ang balitang ito. Nanginginig sa sobrang tuwa ang matandang lalaki kaya hindi siya makapagsalita ng maayos. Lubos na ikinagulat ng buong tao ang kanyang mga sinabi. Ano ang Auguste? Ang ordinaryong Auguste ay hindi na mabibilang sa halaga kung ito nga ang hiyas ni Caesar Augustus, tiyak na wala na itong presyo. May mali ba sa sinasabi niya? Ano bang pinagsasabi mo? Siya ang pinakamahusay na arkeologo sa buong lungsod, si Master Kian Foster. Hindi siya magkakamali ng ganito. Natigilan sina Gabriel at Simon. Auguste, paano naging ganon kaswerte ang gagong iyon para makita ang ganon? Hindi lang itinuturing na anti-gang bagay ang hiyas, ngunit sobrang hinahangad din ito sa mundo ng geomancy. Sobrang taas ng presyo nito. Hindi mapigilan ni Simon na manginig. Tinitingnan niya si Harvey na para bang anak niya ito, kahit na sobrang kinamumuhian niya si Harvey kanina lang. Sa parehong oras, gusto niyang agawin ang Auguste mula sa mga kamay ni Harvey. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4515. Hawak ni Harvey ang hiyas, hindi pinapansin ng mga tao. Nakangiti si Esther, hindi siya naniniwala sa sinabi ni Kian. Isang Auguste na nakatago sa isang random na estatwa. Mula kay Caesar Augustus mismo. Anong biro ito? Walang paraan na hindi mapapansin ng lahat dito ang hiyas. Ang mga galaw ni Harvey ay mabagal at matatag. Walang naglakas loob magsalita. Tahimik ang buong bulwagan. Gusto nilang makita ang totoong anyo ng hiyas, pero natatakot din silang kunin ito ni Harvey.
Hindi ito mapapatawad kung mangyayari iyon. Di nagtagal, nakita na ng lahat ang buong hiyas. Makintab ito, bilugan, at malakristal. Kahit isang ordinaryong tao ay makikita na may kaunting kislap sa ibabaw ng hiyas. Ang mga marunong sa geomancy arts ay nakikita na ito ay kumikislap ng maliwanag na aura. Nagniningning ang mga mata ni Kian. Ito nga ang Augusti ni Caesar. Nakakita lang ako ng ganito noong nasa templo ng hari ng India ako. Hindi ko akalain na makikita ko ulit ito. Sinasabi ng mga alamat na siyam lang ang mga ito sa buong mundo. Kapag nakolekta lahat, magbibigay ito ng walang hanggang buhay sa sinuman. Natuwa si Simon nang marinig ang mga salitang iyon. Gusto ng lahat ng mayayamang tao sa mundo ang bagay na ito. Hindi niya alam kung para saan talaga ang Augusti, pero alam niyang napakahalaga nito. Napatigil si Gabriel. Gusto nila ito. Bakit? Ganito ang sabi. Isang kilalang tao mula sa India ang nagsabi nito. Nasabik si Simon. Kapag may nagbigay sa kanya ng isa man lang sa mga Augusti ni Caesar, ibibigay niya ang kalahati ng lahat ng kanyang yaman sa taong iyon. Iyon ay hindi bababa sa 1.5 bilyong dolyar. Halos maiyak na si Simon matapos sabihin iyon. Tama, may nagsabi nga niyan, dagdag ni Kian na puno ng tuwa. Pero hindi lang iyon. Alam ng lahat na may isa pang Augusti ni Caesar sa bansang isla. Noong mga panahong iyon, hindi lang naglaan ng malaking halaga ng pera ang pamilya ng hari ng India para makuha ang Augusti, kundi nagpadala pa sila ng maraming eksperto para nakawin ito mula sa bansang isla. Ang mga Diyos ng digmaan mula sa magkabilang panig ay namatay para rito. Hindi nakakapagtaka na tawagin itong walang katumbas na halaga. Napahinto ang lahat sa kanilang narinig. Nawalan ng ekspresyon si Gabriel. Totoo ba iyon? Hindi ba ako magiging Brahman ng India dahil dito? Paano nagawa ng isang katulad ni Harvey na makuha ito ng ganoon kadali? Hindi makapaniwala si Gabriel. Seryoso ka ba? Sigaw ni Simon. Hindi natin ito pwedeng ibigay sa mga Indiano. Kahit ibenta natin ito, ibebenta natin ito sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Hindi naman tayo humihingi ng sobra. Kalahati lang ng kanilang kayamanan ay sapat na. Nang marinig ang mga salitang iyon, nanginig si Esther. Totoo ba ang lahat ng ito, Master Foster? Hindi pinansin ni Kian si Esther. Pwede ko bang tingnan ito? Ngumiti si Harvey York ng kaunti. Sige, kumpara sa iba, kalmado lang si Harvey. Nakakita na siya ng maraming katulad ng Augusti. Nasanay na siya sa mga ganitong tanawin. Gayunpaman, interesado pa rin siya sa tinatawag na alamat ng walang hanggang buhay. Magandang pain ang hiyas. Magalang na kinuha ni Kian Foster ang Augusti mula sa kamay ni Harvey bago inilabas ang kanyang magnifying glass para inspeksyonin ito. Kasabay nito, kinuha rin niya ang ilang mga precision instrument upang suriin ang hiyas. Tahimik lang si Harvey. Hindi niya inaasahan na may dala si Kian na makakakita ng mga isotope sa isang hiyas. Ang mga ganitong kagamitan ay karaniwang matatagpuan sa loob ng laboratorio. Pagkalipas ng ilang sandali, nagalak si Kian. Tama, ang mga isotopes dito ay katulad ng nasa pamilya ng hari ng India. Ito ay isa sa siyam na bahagi ng Augusti ni Caesar. Isang karangalan ito, isang dakilang karangalan. Hindi ko inakala na makakakita ako ng ganito sa buong buhay ko. Halos magtatalon si Simon Zimmer at ang iba pa nang marinig ang mga salita ni Kian. Ang mga hiyas na ito ay walang katumbas na yaman ng pamilya ng hari ng India. Isang biyaya para sa sinuman na makakita ng ganito gamit ang kanilang sariling mga mata. Pakiramdam ni Gabriel Lee ay matamlay siya. Master Foster, maaari mo bang bigyan ng estimate? Ano? Paano ko iyon gagawin? Natigilan si Kian. Sinabi na ng iyong ama na bibigyan siya ng kalahati ng kanyang yaman ng isang mayamang tao para rito. Pero hindi lang iyon ang halaga nito. Kung ipadala mo ito sa imperyo, gagawin kang duke. Kung dalhin mo ito sa bansang isla, ipapakasal ka sa prinsesa ng royal family at magiging isang shogun. Magiging isang Brahman ka kung ibibigay mo ito sa mga Indiano. Hindi magbibigay ang bansa H ng ganito, pero kung ibibigay mo ito sa bansa,
ikaw at ang mga susunod na henerasyon mo ay mapapabilang sa pinakamataas na pamilya habang buhay. Ang sinumang lumaban sa iyo at sa iyong pamilya ay lalaban sa buong bansa. Ganito kahalaga ang hiyas na ito. Nanginginig si Kian nang hindi mapigilan. Nagkagulo ang Empire Hall. Maraming mga customer ang sumiksik sa unahan para lang makita ang bihirang hiyas at purihin si Harvey sa natuklasan. Pagkatapos ng lahat, hindi na makikita pa ang hiyas kung hindi dahil sa kanyang matalas na mata. Sobrang tuwang-tuwa ni Simon na nagmamadaling umakyat ang dugo sa kanyang ulo. Nilait niya si Harvey ilang sandali lang ang nakalipas, pero ngayon tinatawag niya itong mahal kong manugang. Parang naging tunay na anak na niya si Harvey sa oras na iyon. Mukhang sabik ang karamihan, si Esther John lang ang mukhang miserable. Gusto na niyang sakalin ang sarili niya hanggang sa mamatay. Hindi na mahalaga ang perang kinita niya kanina. Alam niyang binuksan ni Blaine John ang tindahan dito dahil naghahanap siya ng isang bagay na may kinalaman sa walang hanggang buhay. At heto na nga, nakawala sa ilalim ng kanyang mga mata ang Auguste ni Caesar. Maghihirap siya kapag nalaman ito ng kanyang batang amo. Automatikong gusto ni Esther na nakawin ang hiyas. Pero hindi niya ito magagawa sa harap ng lahat. Wala siyang magawa kundi ilabas ang kanyang telepono. Pagkalabas ni Simon Zimmer sa Empire Hall, tuwang-tuwa niyang iniabot ang kanyang kamay. Harvey, ibigay mo sa akin ang Auguste. Sobrang saya niya sa iniisip sa napakahalagang hiyas. Desidido na siyang ibigay ito sa pamilya Jean. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng pagkakataon na bumalik sa pwesto at maging pinuno ng pamilya. Ito ang regalo ng Diyos. Hindi niya hahayaang makawala ang pagkakataong ito. Naniniwala siya na mas nararapat siyang umangat sa kapangyarihan kaysa sa kanyang anak na babae. Nagpakita ng isang matuwid na ekspresyon si Simon matapos maisip ang kanyang buhay na puno ng kalokohan. Nagselos si Gabriel Lee nang makita ang nangyayari sa harapan niya. Ang hiyas ay pag-aari ni Harvey, ama. Hindi patas na kunin ito sa kanya. Anong ibig mong sabihin dyan? Hindi na balak ni Simon magsalita ng may katwiran matapos isipin ang kanyang magandang kinabukasan. Ako ang pumili ng estatwa. Plano ko nang makipagtawaran para dito. At pagkatapos, lumitaw itong hampas lupa. Paano niya nagawa iyon? Maliwanag na ang estatwa ay akin. Pagkatapos, tiningnan ni Simon si Harvey York. Tama na ito. Ibigay mo na. Masama kung mababasag mo ito. Punong-puno ng kasakiman ang kanyang mga mata, natatakot na baka mabasag ni Harvey ang hiyas. Hindi pinansin ni Harvey si Simon. Plano lang niyang gamitin ang hiyas bilang pain. Ayos lang basta hawak niya ang hiyas, pero malalagay sa malaking gulo ang pamilya Zimmer kapag napunta ito kay Simon. Naasar si Simon nang makita niyang nagdadalawang isip si Harvey na ibigay ang Auguste. Anong ibig sabihin nito, Harvey? Balak mo bang nakawin ang hiyas mula sa akin? Ibalik mo na ito sa akin. Kung hindi lang siya takot na mabasag ang hiyas, baka nagpakitang gilas na si Simon. Punong-puno si Gabriel ng paghanga at inggit noon. Dapat maging makatarungan ka, ama. Sigaw ni Gabriel na may lungkot. Hindi mo man lang inamin na ikaw ang nakabasag ng estatwa. Hindi mo binili ang estatwa. Hindi mo natuklasan na may nakatago sa loob ng kahoy na isda. Sa puntong ito, alam ng lahat na ang hiyas ay pag-aari ni Harvey. Hindi ka propesyonal kung patuloy mong igigiit na iyo ito. Galit na galit si Gabriel kay Harvey. Gusto niyang nakawin ang hiyas pero alam niyang hindi ito mangyayari. Kaya naman hindi niya gustong maging mabait kay Harvey. Ang mga pagsisikap ni Harvey ay masisira lamang kung patuloy niyang huhusgahan si Simon. Nagalit si Simon bago magpakita ng matalim na tingin. Tama na ang mga kalokohang ito. Walang silbi. Hindi alam ni Harvey ang tungkol sa Auguste. Hindi katanggap-tanggap na siya ang may hawak nito. Ang mas mahalaga, hindi niya makukuha ang hiyas kung wala ako. Sa anumang kaso, akin ang hiyas na ito. Ipapalit ko na lang ang pera niya kung kailangan. Bukod dito, gusto niyang pakasalan muli ang anak kong babae. Kung mapapasaya niya ako sa kaunting regalo, natural lang na magsabi ako ng mga magagandang bagay tungkol sa kanya, hindi ba? Inis na si Simon Zimmer sa mga oras na iyon.
Ito na lang ang kanyang tanging pagkakataon para maging pinuno ng pamilya Jean. Ito ang pagkakataon niyang pangarap. Paano nagawa ng hampas lupang ito na pigilan ako sa ganitong paraan? Gusto ba niyang mamatay o ano? Dapat ay ibinibigay na niya sa akin ang hiyas ngayon. Ngumiti ng kalmado si Harvey York. Paumanhin, pero kailangan ko ito para sa ibang bagay. Hindi ko ito basta-basta ibibigay sa iyo. Balak ni Harvey na gamitin ang hiyas para akitin si Evermore. Hindi niya ito basta ibibigay. Higit sa lahat, sa kakayahan ni Simon, hindi niya ito kayang ingatan. Maaari niyang ikamete ito kung hindi siya mag-iingat. Hinding-hindi ibibigay ni Harvey ang hiyas dahil dito. Anong sinabi mo, hampas lupa ka? Galit na galit si Simon nang marinig ang sinabi ni Harvey. Pinili ko ito ng buong tiyaga. Paano mo nagawang agawin ito mula sa akin? May puso ka ba, hampas lupa ka? Napatawa si Harvey. Maging makatwiran ka, ama. May resibo ako, pero sinasabi mo na iyo ang hiyas. Medyo hindi katanggap-tanggap na yata iyan, hindi ba? Sige, iyo na. Galit na galit si Simon. Ibabalik ko na lang ang pera mo. Hindi, dodoblehin ko. Ibibigay mo na sa akin ang hiyas pagkatapos nun, hindi ba? Akala ko nagbago ka na. Hindi ko alam na ganito ka pa rin kasakim. Ngayon ko lang nakita ang tunay mong kulay. Isa ka ng walang utang na loob na hampas lupa sa puntong ito. Naniniwala si Simon na hindi niya kailangang magsisi kay Harvey sa nangyari sa Royal Clubhouse. Napakasama niya. Paano niya nagawang agawin ang akin? Lubos na siyang nabalot ng kasakiman, nakalimutan na niyang hindi siya makakalabas ng Empire Hall nang wala si Harvey. Kung hindi dahil doon, wala namang hiyas na dapat agawin. Sige, dahil iginiit mong iyo ito, ganoon na nga. Mabilis na nakaisip ng ibang paraan si Simon. Gusto ko ito ng husto, kaya hayaang laruin ko man lang ito ng ilang araw. Sa kanyang isipan, hindi na niya ibabalik ang hiyas pagkatapos makuha ito kay Harvey. Walang magagawa si Harvey sa kanya basta hawak niya ito. Tama na, ama, hindi ko ito ibibigay sa iyo, sagot ni Harvey ng kalmado. Dapat ka nang umuwi, may mga dapat pa akong asikasuhin. Hey, akala mo ba'y magaling ka lang dahil may babaeng sumusuporta sa iyo? Hindi mo man lang ako hayaan na laruin ito ng ilang araw. Natatakot ka bang hindi ko ito ibabalik? Nanggaling ako sa isa sa 10 pinakamalalaking pamilya. Sa tingin mo ba gagawin ko ang ganoon? Natawa si Simon habang tinuturo si Harvey habang punong-puno ng sama ng loob ang kanyang puso. Nadismaya ako sa iyo. Sobrang nakakadismaya. Tumalikod si Simon at umalis, balak maghain ng reklamo kay Mandy Zimmer. Naniniwala siya na ibibigay ni Harvey ang hiyas pagkatapos noon. Hintayin mo ako, ama. Tiningnan ni Gabriel Lee si Harvey ng malamig. Alam niya na hindi magtatagal at mawawala rin ang hiyas kay Harvey matapos ang lahat ng kaguluhan. Hindi lang si Mandy, pati si Lillian Yates ay gagawin ang lahat para makuha ito mula sa kanya. Ngumiti si Harvey. Alam niyang may paparating na bagyo. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Pagkatapos nito, tiningnan niya sa di kalayuan. May ilang mga monghe na lumalabas. Tinawagan ni Harvey York si Thomas Burton para iparada ang Audi sa labas ng Gemancy Market. Pagkatapos, sinabi niya kay Thomas na iwan ang sasakyan bago siya sumakay sa upuan ng driver at apakan ang silinyador. Agad na nagbago ang ekspresyon ng mga mongheng sumusunod sa kanya bago sila sumakay sa kanilang van. Matapos magpaikot-ikot, pumunta si Harvey sa Indigo Mountain bago makarating sa abandonadong bahay kung saan dating natagpuan si Kellan Ruiz. Bumaba si Harvey sa sasakyan at kumuha ng bote ng soft drink mula sa trunk para inumin habang naghuhugas ng kamay. Hindi pa lumilipas ang 1 minuto, biglang dumating ang van at huminto sa harap ni Harvey. Nagtinginan ang mga monghe sa isa't isa nang may kakaibang ekspresyon nang makita si Harvey na walang pakialam na umiinom ng soft drink. Napagtanto nilang alam na ni Harvey na naroon sila. Malinaw na may kakayahan si Harvey. Sa kabila nito, bumaba ang mga monghe sa van nang hindi ito pinansin. Nakasuot sila ng mga kasuotan ng monghe at may mga dalang espada.
Ang mga ekspresyon nila ay seryoso at may aura ng matuwid na layunin. Ang namumuno sa kanila ay isang lalaki na may 6 na bakas ng sunog sa kanyang ulo. Ngumiti siya ng bahagya at bahagyang yumuko kay Harvey. Mukhang bihasa ka rin sa geomancy. Batay sa tanawin, mukhang magandang lugar ito para sa iyo. Tahimik mong itutuloy ang nalalabi mong buhay dito. Maaaring maging mas mabuti pa ang susunod mong buhay kung pababayaan mong kami na ang magpaalam sa iyo. Curious na tiningnan ni Harvey ang mga monghe. Mga monghe kayo, bakit parang ang dali lang para sa inyo ang pag-usapan ang pagpatay ng tao? Wala ba kayong mga alituntunin na dapat sundin? Bukod dyan, nandito kayo para sa hiyas, di ba? Ibibigay ko na lang sa inyo. Wala namang saysay ang patayan. Napabuntong hininga ang namumunong monghe. Matalino ka. Alam mong ayaw naming malaman ng publiko ang lihim. Kung hindi, kahit ang Eos Temple ay hahabulin kami hanggang sa dulo ng mundo dahil dito. At para masigurong isasama mo ang lihim sa hukay, may mga bagay na kailangan naming gawin. Mananahimik ako kung magbabayad ka. Wala kaming gaanong pera, sa totoo lang. Bukod dyan, ang mga patay lang ang hindi nakakapagsalita. Napabuntong hininga si Harvey. Wala na palang pag-uusapan pa. Sa totoo lang, inakala kong si Evermore ang pupunta sa akin. Hindi ko inasahan na ang Eos Temple pala ang mauuna. Hindi ko inakalang ganito kayo kawalang hiya. Agad na nagbago ang ekspresyon ng namumunong monghe. Kilala mo si Evermore. Sino ang nagsabi sa iyo niyan? Kabanata 4520. Tiningnan sila ni Harvey York. Tila nasilo sila. Sinuri niya sandali ang mga monghe bago nagsalita. Mukha kayong mga monghe, pero sa totoo lang, galing kayo sa Evermore, tama ba? Kung hindi ako nagkakamali, si Blaine John ang nagpadala sa inyo rito. Ang layunin niya ay kolektahin ang mga bagay na may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Hindi niya palalampasan ang pagkakataon na makuha ang Augusti ni Caesar ngayong nasa publiko na ito. Nakarating kayo rito nang hindi na nagpalit ng damit. Sa tingin niyo ba, dapat ko bang unahin si Blaine bago ang Eos Temple kapag nawala na kayong lahat? Paano mo nalaman iyan? Matapos marinig ang mahinahong mga salita ni Harvey, seryoso ang namumunong monghe. Paano mo nalaman na galing kay Evermore si Young Master John? Hindi na niya maitago ang kanyang pagkukunwaring matuwid ng titigan niya ng mariin si Harvey. Nahulaan ni Harvey ang taong nasa likod nila pati na ang pagkakaroon ng Evermore. Mukhang kalmado pa rin siya sa kabila ng panganib na nasa harapan niya. Malinaw na hindi madaling kalaban si Harvey. Hindi lang siya isang pangkaraniwang manugang na sinasabi ni Esther John. Mukhang may itinatago rin si Harvey. Sinabi sa akin ni Lola Cobb. Ngumiti si Harvey. Isa siyang espiya ng Evermore, di ba? Sinabi niya sa akin na isa sa kanyang mga boss si Blaine. Sa kabila nito, hindi ko siya nakitang nagpapakita matapos ng mahabang panahon. Hindi ko inaasahang bigla na lang kayong lilito sa harapan ko ng ganito. Interesante, kapag nahuli ko kayong lahat ng buhay, marami akong malalaman, tama? Nanlilisik ang mata ng namumunong monghe habang sinusuri niya si Harvey bago niya itinuro sa iba na suriin ang paligid. Matapos masigurong walang nag-aabang na kalaban, malamig na tumawa ang monghe. Pinlano ko na patayin ka rito mismo. Pero dahil alam mo na ang napakaraming bagay, dapat ko na lang baliin ang bawat buto mo at piliting buksan ang bibig mo. Ipipilit kong sabihin mo ang lahat ng nalalaman mo. Malaking tagumpay ito. Matutuwa si Young Master John kapag nakita kanya. Nagulat ang mga monghe sa sitwasyon ni Harvey. Pero hindi sila natakot. 8 silang lahat. Sa kanilang pinagsamang lakas, kaya nilang labanan kahit isang God of War. Ngunit hindi nila pinaniniwalaan na isa si Harvey. Buong tiwala sila na kaya nilang talunin siya. Napatawa si Harvey. Pinaalala mo sa akin. Babaliin ko ang mga buto nyo at pipilitin kayong magsalita. Ikaw, biglang nagtawanan ang namumunong monghe. Hindi kami madaling kalaban, sinasabi ko sa iyo. Dahil kilala mo ang Eos Temple, alam mo rin dapat na kami ay bihasa sa sabay-sabay na pag-atake. Kahit isa ka pang God of War, may lakas kami para pabagsakin ka. Tumawa ng malakas ang grupo ng mga monghe na may panghahamak sa kanilang mga mukha.
Lahat sila ay mga hari ng braso na may mga gamot mula sa Evermore. Ang kanilang mga balat ay matigas na tulad ng bakal. Bakit naman sila matatakot sa isang tulad ni Harvey?